update sa sunog na naganap sa Navotas Sanitary Landfill noong Biyernes. Ating pag-uusapan kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Sir Joshua. Muli po, magandang tanghali at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa. Yes, Sir, po. Sir, hingi po kami ng pinakahuling update ng BFP sa sunog dito sa Sanitary Landfill sa Navotas na nagsimula noong Biyernes pa ng gabi. Ito po ba ay tuluyan na naapula o patuloy pa rin po ang ating operasyon? Opo, yung nangyaring sunog sa nasabing landfill ay nagsimula nga last Friday pa ng mga bandang alas 8 ng gabi. At on the third day na tayo ngayon, halos sa pangatlong araw na later this night ng 8 p.m. At tuloy-tuloy pa rin at puspusan ang ginagawang kaparaanan at hakbang para tuluyang maapula ang nasabing rubbish fire, no? Dahil po ang involved po dito ay malawak po, nasa 41 hectares po ang lawak at isla po na may kalayuan ng mga 2.6 kilometers sa Manila Bay. At kasalukuyan po ang ating mga BFP personnel ay mahigit kumulang nasa 50 ang nasa area at may 6 na fire trucks tayo doon, 3 mula sa BFP at ibang partners natin dahil may katuwang tayo doon from the CDRRMO at saka iba pang partners natin from private company. At patuloy po ang ginagawang misting and cooling doon sa nasabing kalawakan, no, ng rubbish fire. At ang next goal natin dito, pag once talagang makalkalin natin yung mga meron pang usok at eventually po ay matotally suppress natin. Pero at the same time po ay tinitingnan rin natin yung kaligtasan ng ating mga responders doon. Dahil po sa situation at dahil sa uneven nga rin yung basura doon, no, ay medyo may panganib rin po sa ating mga responder. At we make sure na lahat po ng responders natin doon ay may tamang kagamitan, yung personal protective equipment, kasi kahit po lumubog yung ating mga bota doon ng mga responder ay na lumulusaw, no, sa init. So again po, tuloy-tuloy ang ginagawa nating iba't ibang kaparaanan paano ito talagang matotally suppress, no, ang nasabing rubbish fire. Well, Sir Anthony, nabanggit nyo kanina na nasa pangatlong araw na nga po itong sunog dyan. Ano po yung posibleng sanhi nung sunog at may indikasyon po ba kung ito ay dulot ng methane gas o iba pang factor sa landfill? Yes, Ma'am Irene, no? Ang dahilan ng sunog ay under investigation pa, pero ayon po sa eyewitness natin, ang sunog ay nagsimula sa gawing gitnang bahagi. Ibig sabihin talagang hindi accessible sa anumang tao dahil po hindi naman siya pwedeng basta-bastang daanan. Ang pwede lang makadaan doon yung mga heavy equipment tulad ng mga bulldozer. At for the information of everybody, ang nasabing landfill po ay non-operational since August of 2025. So ang pinagmulan ay bandang gitna, kaya ang bilis ng pagkalat, no, at hindi na apula agad dahil nga sa accessibility sa bandang gitna. Kaya po ang ginagawa nating concentration as of now ay talagang to totally extinguish yung fire, no? Although sa kasalukuyan, ongoing doon ang ating mga personnel on the ground, ay halos usok lang po. Pero again, ang usok na yan ay sa ilalim yan, habang kinakalkal natin yung ilalim yan, ay meron pa rin mga fire. Dahil yun po ang posibilidad, no? Ay maaari dahil sa init ng paligid at sa ilang araw na tuloy-tuloy yung talagang init ng panahon at wala tayong natalang ulan, ay maaari, no, ang nabanggit ninyo, Ma'am Irene, yung spontaneous combustion, na kung saan alam naman natin yung mga organic waste decomposes na yan ay pwedeng mag-generate ng methane gas. Pero muli po ang dahilan ng sunog ay iimbestigahan pa ng ating BFP personnel on the ground po. Okay. Sir, linawin na din natin kasi nabanggit mo ongoing pa yung inyong pag-apula. So nasa anong alarma po tayo ngayon since hindi pa natin may declare ng fire out itong sunog? Tama po ba? Yes po, hindi natin pwede pang i-fire out dahil ongoing pa rin ang total suppression or mapping operation natin. At ang involved kasi natin dito ay rubbish fire, no? Kaya nag-establish tayo ng incident command post. Sa ngayon po, ang personnel on the ground nga ay nasa mahigit 50 sa BFP side at meron pa tayong katuwang ibang
mga national government dyan tulad ng Philippine Air Force at yung ating local government din, mga CDRMO. So ongoing pa rin po ang ginagawang operation, ang pag-establish natin ng incident command system para maging effective at efficient ang response natin, no? At standardize yung command control at yung ating coordination sa iba't ibang ahensya para sa nasabing insidenteng ito. So yun po, totally sa ngayon ay misting. So we are expecting na bukas, no, or a day after ay through heavy equipment tatakpan natin naman, no, with coordination nga doon sa incident commander na pinapangunahan ng ating Fire Senior Superintendent Carbonell sa incident commander doon, no, ang district fire marshal ay tatakpan daw po ng soil or sand pagkatapos po ng pagkalkal at saka pag-misting. So yung ang method naman doon para ma-blanket natin, no, ibig sabihin, smoother natin, i-deprive natin ng oxygen yung apoy sa bandang ilalim para eventually ay kahit usok po hindi na ito mag-emit. Sir Anthony, kanina nabanggit nyo na ongoing pa yung investigation. Meron po ba kayong naitalaw, naiulat na nasaktan o naapektuhan sa sunog or maging sa kanilang kalusugan? Lalo na nga po't makapal yung usok na idinulot nitong sunog na ito. So far po sa aming reported na any injury ay wala naman tayong naulat doon sa ground. Kasi po yun ay talagang island siya at isolated. Wala pong any residential structure nearby. At saka wala rin pong ongoing operation. Yung mga security personnel lang on the premises. So yun po ay sa ating naulat, wala naman po sa nabanggit na any injury or kahit any casualty po. Okay. Sir Anthony, since kayo po yung nandun sa ground zero, ano po yung rekomendasyon ng BFP sa mga residente na nasa paligid o yung malapit dun sa area, kaugnay nga po ng usok at ng air quality? Yes po, may panawagan naman dyan ang ating Environmental Management Bureau na kung saan sila ang nagmo-monitor ng yung sitwasyon ng hangin sa area. Ganon din yung ating pag-asa, no? Naglabas na rin ng kanilang address, no, sa pagtungkol sa smog effect at ganun din yung mga respective LGU. So, yun po, ang amin lang po ay panawagan ay para hindi basta-basta ma-inhale yung smoke na yan, ay better po ay manatili sa loob ng bahay o di kaya wear yung ating mga face mask. Ang aming talagang we make sure na ligtas din ang ating mga responder sa ground, kaya as much as possible sinasabihan natin yung mga personnel natin sa ground zero, no, na as much as possible ay gumamit po ng self-contained breathing apparatus. Hindi sufficient yung face mask lang kahit dahil ang ating personnel mismo po ay nasa area kung saan nakaapak sila sa mismong mga rubbish fire. Well, in relation to that, Sir Anthony, ngayon naman talagang mainit ang panahon. So ano yung mga hakbang na dapat gawin upang maiwasan yung ganitong insidente, lalo na sa mga landfills? Opo, yun po, ang sitwasyon dito ay medyo isolated kasi po ay non-operational. Pero ang mga operational landfill naman ay alam natin, meron silang sinusunod na part of management system ng pag-manage ng nasabing mga landfill, no? Again po ay kung talagang hindi maiwasan kasi po I cannot speak on the authority ng pag-manage niyan, pero on our end po ay talagang maasahan niyo po ang anytime kailangan ang aming pagresponde ay makakaasa kayo at responde po ang inyong BFP po. Okay. Sir, nabanggit mo na non-operational ito, pero kung sakasakali man mapatunayan na may pagkukulang sa safety measures, meron bang pananagutan dito yung operator nitong landfill? Yes po, depende pa yan sir sa magiging result ng aming fire investigation report, no, pag extensive conduct of investigation, at kung accidental halimbawa ay ko-consult natin sa ating legal po kung ano ang possible po or magiging next move natin kung talagang
merong mga halimbawa gross neglect or reckless imprudence po, ay ikokonsulta natin sa ating legal po. Pero as of now po, unawain nyo ang ating BFP ay nakatutok doon sa total suppress ng nasabing sunog. At we will assure the public that hindi namin yan papapabayaan, hindi kami aalis dyan hanggat hindi po yan totally maaapula. Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan hinggil sa pag-iingat at pag-iwas nga po sa sunog, maging sa kung paano nila poprotektahan ang kanilang mga sarili dahil may mga umaabot din po sa ibang lugar na itong smog. Opo, maging mapagmatsyag tayo at makinig po sa mga public advisory ng ating mga authority, tulad ng mayat-mayang update ng ating Environmental Management Bureau, at makinig po sa advice nila dahil po ang nasabing usok ay nasabi nila kung ito ay safe or hindi. So, yun po ang panawagan natin. Maging katuwang po ang mamayan sa pag-iwas sa sunog, at maging aktibo, alerto tayo para kahit paano po ay mabawasan ang sunog or insidente ng sunog, hindi lang dito sa landfill. Dahil po tuwing Abril ay sadyang tumataas ang insidente ng sunog. Taon-taon, tuwing Abril ay tumataas talaga. Kaya ito yung peak ng talagang fire incident. Kaya hanggat maaari ay gumagawa tayo ng mga hakbang, kaparaanan na hindi na ito patuloy na tumaas. At mainit ang panahon, kaya make sure po na huwag basta-basta iwan yung mga ating mga kagamitan na pangdekuryente dahil tuloy-tuloy ang paggamit dahil sa init ng panahon, yung mga pampalamig, pampahangin. Make sure po i-unplug natin kung hindi na ito ginagamit, at kung halimbawa kailangan ipahinga natin. At yung pag-iwan sa mga unattended cooking equipment o di kaya mga nakasinding kandila, nagiging dahilan din po ng sunog. Iwasan natin yan. Yung panahon ngayon sa sobrang init, yung tuyong dahon sa paligid, kahit po nagsisiga tayo ng mga halimbawa mga dahon-dahon na yan, yung mga alipaton yan or yung flying embers niyan ay pag napunta yan sa tuyong-tuyong damuhan ay pwedeng maging dahilan ng sunog at panganib din po sa mga structural or residential structure nearby. So, maging katuwang tayo po sa pag-iwas ng sunog. At kung talagang kailangan nyo po ang tulong ng inyong BFP, huwag nyong kalimutan, huwag mag-atubiling tumawag po sa hotline, na emergency hotline natin, nationwide na 911 po. And with that, maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection.